Puso nga natin ang mga mangungusap ngayong gabi sa ating pagpapatuloy dito pa rin sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio ka-vibes. Time now, it's 8:29 on the clock and we're halfway through the third hour of our favorite weekend evening habit. Ito po, ang Heart Speaks, ang isa sa pinakabagong programa natin dito sa FM Radio Manila. And speaking to you on the mic is Alex Baltazar. Kumusta po kayo? Nako, meron pa tayong nalalabing isang oras, no? At 30 minuto para tayo magsama-sama at hayaang mga puso natin ang mangusap. Pero kagaya nga nung tanong ko kanina, no? Sa lahat ba ng bagay, pwede ba nating pagkatiwalaan na lang ang puso natin solely with every decision we make? Kasi, di ba, we often hear that advice na minsan isip na or utak ang pairalin, wag puro puso-puso, kaya daw laging nasasaktan kasi pinaiiral ang pagiging marupok. Pero ako, naniniwala ako, pwede pa rin naman to make a smart decision na puso ang gamit. Diba? Kasi ako naniniwala ako kapag puso ang ginamit mo, bagamat masaktan ka man sa huli, wala yung pagsisisi eh. Wala yung parang, sana pala hindi na lang kita minahal kasi sinaktan mo ko ng ganito. Masasaktan ka, iiyak ka. Pero hanggang dun lang. Parang ipagpapasalamat mo pa rin na nangyari, yung pain. Kasi deep inside, alam mo sa sarili mo na kahit na masakit, wala kang magiging panghihinayang along the way. Because ginawa mo yung part mo, ginawa mo yung best mo, inilaban mo at sinubukan mo at yun ang mahalaga. Kaya nga ka-vibes, sa ating topic ngayong gabi, no, medyo makaka-relate tayo kung pagdating lang naman sa pakikipaglaban para sa pag-ibig. Paano yung ikaw ang mahal? Sabi niya, mahal ka niya, no? Pero, hindi naman ikaw ang pinili. Hindi ka pinaglaban. Kahit na pinangakuan ka. If this is a topic that you can resonate with, tawag ka na sa ating numero, 0954-406-1967 at hihintayin kita ka-vibes. Kung meron kang istorya, kwento galing sa iyong puso, let your heart speak dito sa Heart Speaks. At ito na nga, we have our caller. Let's see. Hello, good evening. Hello po, good evening po, DJ Alex. Wow, it's a girl. Kumusta? Anong pangalan mo at saan ka natawag ngayon? Ako po si Clara from Tondo, Manila po. Yun. Si Clara, if you don't mind, ilang taon na? 25 po, DJ Alex. Ayun. Nag-uulan kanina, Clara. Kumusta? Maulan ba dyan sa Tondo ngayon? Ngayon po wala na, pero kanina sobrang lakas po ng ulan. Pero ngayon, thankfully, wala na po. Pag umuulan, ano o sino ang naaalala? Wala po, for now. Wala for now kasi bakit naka-move on na? Or ano ba ito, NBSB? Naka-move on na po tayo, DJ Alex. Ayun naman, naka-move on na. So ano ba ang kwento galing sa puso na nais mong iparating sa lahat ng mga ka-vibes natin ngayon? Kasi di ba yung topic natin, may mga tao na nagsasabing mahal kita, pero parang hindi naman din nila pinapanindigan sa gawa, sa salita. Hindi ikaw ang pinili, pero sinasabi mahal ka. Naranasan mo na ba yun, Clara? Yes po. Pero sa maraming aspeto po kasi ng bagay, parang hindi lang po kasi siya sa love. Ano ito, parang sa trabaho ba? Sa pamilya? Can you tell us more about it? Meron din naman po sa pag-ibig, pero meron din naman po sa career. Ay, yan ba yung nais mong i-share sa amin ngayon? Tungkol ba ito sa trabaho? Tungkol po siguro sa goal na tinatahak ko po ngayon. Compared Ayun. to dun sa dream na pinapangarap ko before. So, tama bang pagkakaintindi ko, you are into like a business or industry ngayon na hindi mo naman initially talaga pinangarap. Parang may iba kang dream job but it's not what you are doing right now. Tama ba? Parang ganun na po. Pero more on ano po siya. Like, yung dream ko po from bilang isang high school student na nag-iba po nung nagkaroon na ako ng trabaho at nung nagkaroon ako ng panibagong pangarap po sa buhay. Kasi yung dream ko na yun, like mahal na mahal ko talaga siya pero isinantabi ko po siya para lang po dito sa panibagong pangarap. Ayun. So ano ba itong
bagong pangarap. Pero bago natin yung pag-usapan, no, sabi mo, you were in high school and back then you had a different goal. You had a different dream. So kung nasa high school tayo ngayon, teacher mo ako, kaklase mo ako, tinanong kita, sa pasto ay Clara, ano ba tong goal mo? Ano yung pangarap mo? Anong isasagot mo? Pangarap ko po talaga maging writer. Writer as in like ng mga creative side or ng libro? Ng libro po. Nagsusulat po kasi ako before ng mga stories sa Wattpad, mga ganun po. Ay, oo. Ikaw ba yung tipo na mahilig gumawa ng mga, ano ba ito, fanfiction kung tawagin? Or anong klaseng mga istorya ba ang nasusulat mo? Halo-halo po kasi nung bata pa po ako sobrang ang dami kong nai-imagine sa utak ko. So halo-halo siya, may romance, may science fiction, may fantasy, ganun po. Yun. Naalala ko kasi ang uso sa Wattpad. I think karamihan sa generation natin, yung mga nasa mid-20s na ngayon, no? Yan yung naging hobby din talaga ng mga bata. Although bibihira, yung nagiging writer din. Kasi marami sa atin, like ako for instance, no? Nagbasa rin ako ng maraming stories on Wattpad and even tried writing my own story pero hindi natapos. So ikaw, may mga natapos ka noon na libro? Kasi di ba pwede yan magpa-publish ka per chapter? Or meron naman Yes. din magpa-publish ka as an entire book na. So, what about in your case? Paano ka noon? Meron po talaga akong na-publish sa Wattpad and talagang naging successful siya nung mga panahon na yon. Kasi sobrang interesado po talaga ako na magkaroon ng sariling libro, yung physical book po talaga noon. Kaya talagang ipinarsigi ko po na mag-publish talaga sa Wattpad. And nung time na yon, ang dami po talagang nagbasa, umabot po ng almost 500,000, ganun po. Yung ang galing congratulations. Kasi kahit sabihin mo na ito ay nangyari pa nung ikaw ay high school, ang laki-laking milestone na sa buhay nung feeling na pinagpaguran mo, inisip mo, nasa loob ka lang ng kwarto mo at tanging ikaw lang ang nakakaalam ng istorya na yun sa isip mo. Pero, imagine, 'di ba? 500,000 people read your story, sinapuso, they got interested in the words you wrote. At grabe yung achievement na yun. Daig mo pa ang naging milyonarya, no? So, ito bang kwentong to? Bigyan mo naman kami ng synopsis. Tungkol ba ito saan? If pwede mong isummarize yung story, bakit patok na patok noon? Ano po siya, siguro po kasi bata ako kaya mahilig po ako dun sa fantasy or mga vampira, ganon. Kaya yung una ko pong na-publish, yung about sa vampira, isang tao, tapos naging fiancé siya ng isang prinsipe ng mga vampira. Tapos nakakatawa lang po kasi ang ginamit ko ng mga pangalan nun, pangalan ng mga pinsan ko. Kaya Oh. nung sumikat, naiinis sa'kin yung mga pinsan ko kasi nga sikat yung mga pangalan nila. Tapos nababash yung mga pangalan nila kasi may mga kontrabida, gano'n. Pero yun po yung una kong pinublish, fantasy. Tapos meron din po akong pinublish na action naman sa mga assassin, gano'n. Siguro po kasi ang likot ng imagination ko that time. Galing, no? Merong tungkol sa vampira. Ano ba ito? May involved din ba dito na mga romance, ganon? Nagpakasal Yes ba? po. Opo, yes po, Ay, gano'n nako, po. kaya naman pala. Nung panahon na yan, meron na bang Twilight? Meron na po that time. Ayun, kumbaga kaya medyo ano rin talaga. Kasi nagkaroon din talaga ng Twilight fever, 'di ba? Tapos itong naging Yes istorya po. mo, iba naman ng atake. So ano ba itong librong sinulat mo noon? In what language? Was it in Filipino or English? At Filipino po. Kasi Ayun. panahon na yon hindi naman tayo magaling masyado sa English. So, tsaka ang target ko po rin po talaga is mga Pinoy. Mga Pinoy, yes. Ay, tsaka ang Mm. sarap kaya talaga magbasa. Ako rin dati may kinaadikan ako dyan na istorya. Tungkol naman yata sa sa seminarista na in love. Yung mga ganun. Nabasa ko lang kasi may crush ako dati na tawag dito yung mga sakristan, yung mga nagsuserve sa church. Nag-come across lang ako dyan kasi nga tungkol sa parang mga altar server. Tapos naalala ko rin noon, in Tagalog din yung lengguwahe. So ano nangyari? Kasi sabi mo nga, it became a massive success back then, 'di ba?
Bakit Yes biglang po. nahinto? Kasi kung tutusin, baka yung mga listeners natin ngayon, they're probably thinking, well, Clara, 'di ba? Kahit naman graduate ka, magtrabaho ka, pwede mo pa rin naman siyang gawin bilang sideline as a hobby. But why did you stop? What happened along the way? Yes po. Actually po, nung pandemic po 'di ba, nagkaroon tayo ng time na magstay lang talaga sa mga bahay natin. So dapat madami akong time magsulat, ganyan. Pero siguro po, nag-start po talaga nung pandemic na parang ang depressing po ng environment, ang daming nangyayari. Tapos ang hirap po, like ang hirap mag-focus na kasi ang happy po ako kapag nagsusulat eh. Na doon lang talaga yung atensyon ko, ganyan. Pero nung pandemic, parang imbis na magsulat ako, ang dami ko pang iniisip, paano kami makaka-survive this day or next week, mga ganun po. Tapos ayun na, parang after ng pandemic, hindi na talaga ako nakabalik. Tapos gusto ko po siyang ibalik kasi may mga libro po ako na hindi pa tapos. Kahit ang dami nang nagko-comment na mga readers, ganun. Um, Nawalan po ako ng focus. Tapos parang nawala po yung plot sa utak ko. Parang writer's block po yung tawag doon, ganun. So, ayun na, nahirapan na po ako. Before po, sabi ko sa sarili ko, gusto ko magkaroon ng laptop, ng sariling laptop. Kasi kapag may sariling laptop ako, hindi na ako mahirapan magsulat. Pero dumating yung time na may sarili din akong laptop, nahihirapan pa rin po talaga ako magsulat. Hindi ko po alam kung bakit mahal na mahal ko yung pagsusulat before. Tapos ngayon, bigla ganun po. Ayun. Medyo ano 'no, very interesting din yung iyong nabanggit. Parang may irony na sabi mo nga, during the pandemic, ang expectations kasi diyan, 'di ba? Diyan nagkakaroon daw ng mas maraming time yung mga artists, yung mga tao, tayo lahat in general, to do whatever it is that we wanna do, what we've always wanted to try, kagaya yung mga plantito-plantita, dyan nila na-explore yung mga hobbies nila. And with you, ito dapat yung oras, sabi mo nga, para sana makapag-focus ka, ma-prioritize mo yung pagsusulat. But back then, somehow, you lost the inspiration. 'Di ba? Hindi mo alam kung saan mo huhugutin. Nagkaroon ka ng writer's block kung tawagin nga, sabi mo, no? Yung hindi mo alam saan mo pupulutin yung mga salita. At siguro yun yung pagkakaiba nating mga tao, 'di ba, sa artificial intelligence, na yung AI, isang click mo lang may istorya na agad. Pero dito mo kasi masasabi talaga na ang difference ng mga AI-generated stories or text, paragraphs, is that kagaya ng mga naisusulat mo, galing talaga sa puso. At least, di ba, nararanasan mo man na, sige, meron akong writer's block ngayon, but at least, doon mo nare-realize na hindi lang basta to galing sa utak ko. Hindi lang dahil magaling o matalino ako. But it's because I write from the heart. And because of that, no, bagamat medyo sad ito na face ng pagiging writer mo dahil nga sabi mo, hindi ka makabalik kahit subukan mo, I still wanna congratulate you kasi dito nare-realize natin na ikaw yung klase ng writer na may puso. So paano? Ano ba yung mga sa tingin mo pinagdaanan mo during the pandemic? Of course, apart from the writer's block, sabi mo nga may mga problems, may mga challenges. What was bothering you back then? Hindi naman dahil nagkaroon ka ng love life. Anong nangyari? Siguro po, kasi college na po ako that time. Tapos, para din po matustusan ko yung sarili ko po, tsaka yung pag-aaral ko financially. Nag-work na rin po kasi ako noon. Full-time po yung work ko na yun. Kaya siguro nawalan na rin po talaga ako ng oras para bigyan pa po ng focus yung pagsusulat that time. Tapos isama pa po siguro yung mga kung ano-anong naririnig mo sa paligid, kung yung mga balita sa Facebook, sa social media na parang ang depressing po, like ang daming namamatay, kailangan mag-ingat ka kapag lalabas o kaya iisipin ko pa yung parents ko kung okay lang ba na lumabas sila, gito ganyan. Parang halo-halo na po siya na nasa isip ko po unahin kung ano po yung mas importante ang mas importante po sa akin that time is yung priorities ko po as a student tsaka as a daughter din po sa mama ko. Oo, syempre lahat naman din tayo dumaan sa pandemic. We've been through the same struggles,
the same hardships, no? And I can only imagine do sa part mo na sabi mo nga, nag-working student ka din, nagtrabaho ka na, nag-shift yung iyong mga priorities. At minsan dyan pumapasok, no? Yung mga katanungan sa isip nating mga kabataan. Bakit ba kasi hindi ako pinanganak? 'Di ba sa mas privileged na pamilya, edi sana hindi ako nape-pressure ng ganito. Ang ginagawa ko na lang magsulat, mag-aral. I remember there was a valedictorian na nagkaroon ng kanyang speech. Siyempre, di ba ganun yung pag-graduate kang valedictorian? Bigyan siya ng speech. Pero sa halip na i-take niya yung full credit, bilang siya yung pinakamatalino sa buong batch nila, di ba? Shinare niya yung achievement at milestone na yon to all the students, most especially the working students. Dahil sabi nga niya, itong mga taong to, sila yung mas nahirapan din talaga because unlike her, these people did not have the privilege to just, prioritize their studies dahil kinailangan pa nilang isipin saan sila kukuha ng pangkain, ng pamasahe, ng pambaon. Unlike itong mga privileged kids, 'di ba, na eto na lang, upo na lang ako, magsusulat na lang ako. Ikaw ba minsan napaka-question ka na gano'n na sana mas okay na lang yung sitwasyon para nakapag-focus na lang ako doon talaga sa pagsusulat? Actually, yes po. Hindi ko po talaga mapigilan na hindi ihambing yung life ko. Kahit po until now, hindi ko mapigilan na ihambing dun sa mga may kaya, tsaka sa mga, yung tinatawag po natin na privilege po talaga na magkaroon ng magandang buhay po na pinoprovide ng parents nila, ganun. Pero syempre, hindi ko rin naman po masisisi lahat doon sa ganung pangyayari. Kasi hindi rin naman po ginusto ng parents ko na hindi po nila kayang mag-provide ng magandang buhay po sa akin. Kaya nung time po na yun, ako na lang po yung nag-step up. Ako na lang po yung gumawa ng way talaga para makapag-provide sa akin. Kahit pa maisantabi ko yung pinaka number one dream ko po nung time na yun. Yun. Pero alam mo, ako naniniwala ako, no, maski sabi mo nga dumadaan ka sa phase na ito na nagkakaroon ka ng writer's block. Maybe it had to happen, 'di ba? Yung pagkakataon na ma-experience mo yung pagtatrabaho, yung ma-shift mo na yung priorities mo para mas lalo kang mamulat doon sa kapaligiran na meron ka. Kasi, 'di ba, ang mga artist kasi, sasabihin nila, ay, kailangan, kailangan maraming paghuhugutan na inspirasyon at motivation yan. Siguro, if anything, yun naman yung advantage mo kaysa dun sa ibang mga privileged. Kasi, unlike you, 'di ba? Ito, yung mga privilege, pwedeng sabihin natin baka limitado lang 'di ba? Yung kanilang mga ideas, kung ano yung kanilang nakikita. But with you, 'di ba uso yung term sa mga libro na yung mga POV, 'di ba? Yung POV. Yes, At least po. yung masasabi mo na this time, hindi lang POV ng ganitong klaseng karakter ang kaya kong pagsulatan ng istorya, but because of the many experiences I've had in the past, kayang-kaya ko nang gawin. So ngayon ba, ano yung mga steps na ginagawa mo para subukan ulit na pabalikin yung inspirasyon na makapagsulat ka ulit? Actually po, ang mga sinubukan ko po before, yung una ko po lang ginagawa is makinig ng mga kanta. Halimbawa po, kung yung next chapter na gagawin ko, ang plot is about romance, ang pinapakinggan ko po ng mga kanta, yung mga kay Taylor Swift, mga ganun po ng mga kanta, yung mga nakakakilig. Kasi doon po ako kumukuha ng inspirasyon tsaka idea. Every time po kasi na may pinapakinggan akong kanta, may nai-imagine po ako na scenario sa utak ko. Yun po yung ginagawa ko before. Tapos, ewan ko po, ngayon parang ang hirap ng mag-isip ng mga, or ang hirap ng mag-imagine sa utak ko. Kaya po siguro kahit makinig ako ng kanta, hindi pa rin po ako makabuo ng kahit isang chapter man lang or kahit isang plot man lang sa word, ganun po. Ako naman, naniniwala ako na darating din sa yung pagkakataon at punto na talagang sa isang, alam mo, maski hindi ka nga makinig ng kanta, bigla na lang papasok sa'yo, oy, may idea. But may I also ask, ikaw ba as a 25-year-old working individual, ano din yung mga ginagawa mo during your free time? Like, do you go somewhere else? Ikaw ba ay nagbabakasyon, gumagala with friends? You go to places like the beach, sa bundok? What do you do besides your work?
Actually po aside sa work ko, yung isa pa po na goal na na-mention ko po kanina, nag-aaral po ako ngayon ng law. So, law student po ako currently. Kaya din po siguro talagang hindi ko na siya nabalikan yung pagsusulat kasi sobrang wala na po talagang oras, ganun po. Yun. If I may ask, anong year ka na sa law school at saan ka naglo-law school ngayon? Second year law school, second year na po, and then sa PUP, College of Law po. Oh, 'di ba? Ang talino. Alam mo kung nakaabot ka ng second year, ibig sabihin super duper matalino talaga. Kasi I heard from many of my friends who are also taking up law, talaga raw, ang hirap talagang pagsabayin, no? And may isa nga akong friend, I remember, inamin din talaga niya na pag nag-law student ka, advantage na privilege ka, yung tipong wala kang ibang gagawin. Now I understand. Bakit parang preoccupied din talaga yung utak mo and you can't seem to do all the other things you used to do, 'di ba? Na madali lang with ease. Pero ngayon parang ang hirap kasi pala, yun naman pala. Sa law school ka pala. Kumusta ba? Kumusta ang stress dyan? Kasi sabi nila, ang hirap daw. Kailangan matibay ang damdamin, ang loob mo. And marami daw readings. Kumusta yun? Opo, totoo po lahat yun. Kailangan po talaga sobrang tibay and then 'wag talaga iyakin. Pero iyakin po kasi ako. Pero ayun, Ayun. So, ibig hmm, sabihin naiiyak ka minsan pag yung mga professor mo na mga abogado. Totoo ba yun? Yung pag-recitation daw, nakatayo lahat, tapos pag hindi ka nakasagot, hindi ka makakaupo? yes po, totoo po yun. Kasi Ayun na. naranasan ko po, totoo po yun. Tapos naiiyak ka rin. Yes po. Oh, hugs. Ay nako, pero saludo tayo sa lahat ng mga law students. Yun lang sana, 'di ba? Pag naging abogado, talagang sundin talaga ang konstitusyon. Huwag yung parang magiging kaparaanan ka pa ng mga bagay na mali para mag-proliferate. Pero yun na nga, ako naniniwala ko ikaw ay magiging isang masigasig, mabuti at matuwid na abogado in the future. Now I get it, no? Bakit hindi ka rin talaga nakakapaglaan na ng sapat na oras or even though you want to, parang masyado na siguro din pagod, no? Yung utak mo. Of course, I'm not here to diagnose ano yung nangyayari sa'yo because I'm not an expert in the field, pero the fact na marami kang readings, nakakapagod yun eh. Mga ilang pages bang nababasa mo sa isang araw? Let's say on a normal day of reviewing yung mga readings, mga ilang pahina ng mga maliliit ng font ang nababasa mo? Siguro po ngayon po 110 pages po, isang subject pa lang yun. Tapos may mga cases pa po, iba pa po yun, mga 13, Ayan, nawala ng bahagya, no? Pero grabe, ganun 100. po. Nawala ng Ganun po siya konti, kadami. pero narinig ko nga, super dami. Like sabi mo, for just one subject, 100 plus pages. Eh grabe naman. Daig pa yung Supreme Court decision. Yun nga, iba, di pa tapos basahin yun. Tapos, kayo isang subject lang, ganun kahaba. 'Di ba? Grabe. Ngayon alam na natin, bakit ang hirap-hirap hagilapin, 'di ba, nung inspirasyon. Kasi nga, preoccupied and you're busy with, hindi naman natin sasabing more important things. Pero, yun kasi yung mas urgent na bigyan ng priority at the moment. Dahil, 'di ba? May sense of urgency diyan pag di ka nagbasa ngayon, di ka nag-aral tapos bukas recitation na. Ang ending, mapapahiya ka talaga 'di ba? So siguro eventually in the future, when you already gain the luxury of time, 'di ba? Yung kayang-kaya na lang mag-relax ni attorney, mahanap mo ulit yung inspirasyon na yun to write. Pero sa tingin mo ngayon, kung bang magsusulat ka, anong genre pa rin yung mga isusulat mo? Kasi 'di ba, kung i-compare natin noon yung mga bampi-bampira story mo na tema versus dun sa buhay na meron ka ngayon and with all the experiences that you already had in your life. Sa tingin mo, magbabago kaya yung iyong magiging writing style? Magbabago kaya yung mga istorya na or mga subject na gusto mong gawa ng istorya? Sa tingin mo kung susulat ka man ng istorya ngayon, magiging tungkol ba ito saan? Karapatang pantao? Ano ba ito, magiging pang makabayan ba ito? Pang in love? Sa tingin mo? Actually po naisip ko na po yun before pa po ako mag-aral po sa law Mhm. school na kapag naging successful man po ako or maka-graduate man po puhon as a law student, talagang ipu ko pa rin po. Pero yung
team na po ngayon, gusto ko pa rin po kasi mag-stick talaga dun sa romance kasi dun po talaga ako magaling and andun pa rin po yung puso ko. Gusto ko po pero alam ko po sa sarili ko na may maisisingit ako na mga about sa law or may maisisingit ako na story na about naman sa buhay ko or about naman sa buhay ng isang law student. Yun po yung naiisip ko kapag magkaroon ako ng time na or magkaroon po ako ng gana ulit magsulat. Kasi every time po na like may may mga author din po kasi sa Wattpad na lawyers na po ngayon. So every time po na nakikita ko sila yung mga update nila sa social media, talagang nagkakaroon po ako ng motivation na i-pursue pa rin yun, yung pagsusulat ko. At the same time, i-pursue din yung itong goal na tinatahak ko po ngayon. Pero alam ko po, may papasok ko po yung about sa law if ever po na makabalik ako sa pagsusulat. Ayun. At dyan ako excited Kasi ibig sabihin lamang nito, mas lalawak na yung saklaw o sakop ng mga kaya mong isulat. At ibig sabihin din yan yung mga magiging followers and subscribers mo ngayon and in the future, mas garantisado maraming matututunan kapag nagbasa Yes. sila ng libro mo. Napakahalaga kaya niya no sa panahon ngayon kung saan ang mga kabataan mas ano na sila mas into watching TikTok videos. 'Di ba parang may kasabihan nga yung mga Gen Z ngayon na mababa daw ang attention span. Ako, I hate it when I hear it from people na ang tingin nila sa Gen Z mababa ang attention span kasi nga daw kung ikukumpara, 'di ba, yung pagbabasa noon versus ngayon, parang mas marami yung mapagbasa noon. Pero sa totoo, kailangan it's something that we should still practice. And if ang paraan, no, para mahikayat ang mas maraming kabataan para magbasa pa rin ng libro, yung mga kagaya mo, 'di ba, na kayang ipag-mix or ipag-combine yung tema ng romance, the things that interest, 'di ba, the youth, plus itong mga batas na iyong pinag-aaralan. I think no, ito na yung mga istorya mo that can definitely make a difference in the society because you're not just writing a story, pero you are telling lessons for the world to hear and see and read. Kaya ako excited ako dun sa kung ano man yung magiging pagtahak mo dito sa iyong career, not just as a lawyer but as a writer. So kung meron ka sa tingin mo na mensahe para sa sarili mo, ano yung gusto mong sabihin sa sarili mo as a motivation? Siguro po sa ngayon, tiis lang muna. Kasi nakakalungkot po talaga na hindi ko napagpatuloy yung dati na sobrang sobrang saya ko kapag ginagawa ko yung pagsusulat. Tapos ngayon, nami-miss ko po siya actually. Pero for now, tiis po muna talaga and then gawin lahat ng makakaya ko para po matapos itong pag-aaral or itong goal na tinatahak ko po ngayon. Kasi sure po ako sa sarili ko na kapag natapos ko po 'to, mababalikan ko po lahat ng mga sinakripisyo ko po before and kasama po dun yung pagiging writer ko po talaga. Ayun po. Ang galing 'no, dahil sa istorya mo, dito natin nare-realize na may mga bagay na maski, alam mo yon, etched in the heart, mahal na mahal mo, gustong-gusto mo. Pero minsan kinakailangan nating isantabi para ma-pursue din natin yung iba pang mga bagay na mahalaga at importante rin sa atin. Pero ganun pala yun, Clara, no? Hindi ibig sabihin na iniwan mo, hindi mo na mahal. Kasi ang Yeah. pag-iwan, hindi naman pala habang buhay. Dahil habang tayo'y nabubuhay, humihinga, palaging may pag-asa, palaging may hope na pwede mong balikan at i-pursue muli ang isang bagay. At yun yung lesson na natututunan namin sa'yo ngayong gabi. Kaya, Clara, maraming salamat for calling in. Meron ka bang gustong batiin? Yun, thank you din po, DJ Alex. Babatiin ko po sana yung pamilya ko po, of course, si mama po, and then yung boyfriend ko po, si Jacob. Yung mga kaklase ko po sa law school ngayon, si Sha, Haya, Hans, Jobert, Karel, Ate Karel, Ate Meng, Tin, Ate Ellie, Johan, Ate Pat, and Seth, and yung mga Bulacan besties ko, high school besties ko po, and yung mga aso ko po, si Hannah, Shuna, and si Butcho Koy. And again, thank you so much po, DJ Alex, for answering my call po. Ayun. Maraming salamat din kasi tumawag ka. Alam mo,
nakakatuwa to, no? Isang malaking inspirasyon to, especially for those ka-vibes, to our listeners, na iniisip nila, sayang naman kasi may iba akong gusto, 'di ba? Underemployed ako, ito yung tinapos ko, ito yung graduate ko, pero hindi ko naman talaga na-pursue. Itong istorya mo, isang paalala that it's never too late for us to pursue the other things na nasa puso natin. Again, habang nabubuhay, palaging may pag-asa. Kaya Clara, thank you for giving us inspiration. At sana in return, mahanap mo na rin very, very soon yung inspirasyon na kailangan mo para makasulat muli ng panibagong istorya na kapupulutan ng aral ng marami sa mga kabataan. Thank you, Clara! Thank you po. Thank you, DJ Alex. Ingat ka! At yan nga mga ka-vibes, isang law student na writer, pero sa ngayon ay medyo nakakahanap, no, ng konting kahirapan sa pagsusulat muli ng istorya. So unlike dati, no, sabi nga niya makinig lang siya sa playlist ni Taylor Swift, she'll be able to come up right away with a story about love. Pero minsan darating talaga sa buhay natin na maski mahal na mahal natin yung ginagawa natin, tila ba mawawalan tayo ng gana, mawawalan tayo ng inspirasyon, ng lakas para magpatuloy. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na tayo tatalima doon sa calling at bukasyon na meron tayo. Kaya ka-vibes, kung ikaw ay may kwento na nais ibahagi sa atin mula sa iyong puso, remember that the heart always speaks. Dito sa Heart Speaks, sa ating bagong programa from 6 till 10 in the evening every Sunday. Tayo ay magbabalik muli. Next week, no? Saturday and Sunday. At syempre, speaking to you on the mic, DJ Alex. At ka-vibes, no, tayo magbabalik to answer the question. Mga responses ninyo, yan po ang ating babantayan at babasahin maya-maya lamang when we return. But for now, let's shift back to more of the music dito pa rin sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Ang oras natin, 9:01. 92.